Maligayang pagbabalik mga bata sa ating paksa na Filipino 3. Ako ang inyong Filipino subject teacher, Mr. Sandy M. Malaylay. Magandang umaga mga bata. Kamusta ang aking mga eskwela? Bago tayo magsimula sa ating klase, tayong lahat muna ay magsitayo mula sa ating mga upuan. At yumuko at pumikit panandalian para simulan ang pagbubukas na panalangin. Babasahin ko na ang ating panimulang panalangin. Ngayon, panimulang panalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw at sa pagkakataong kami ay magsasama-sama. Gabayan mo po ang aming isipan at puso upang makabuluhan ang aming gagawin at mapuno ng pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Amen. Mga bata, mayroon akong sorpresa ngayon. Handa na ba ang lahat? Kasi mayroon akong maikling motibasyong aktibidad na palaro para naman ganahan kayo ngayong umaga. Handa na ba ang lahat? Handa na bang makita kung ano ang aking palaro? Ang aking palaro, ito ay ang 4 na litrato, isang salita. So, kung mga bata, kung titingnan nyo ng masuri ang nasa litratong ito ay mga bilog na bagay at ang 4 na letra ang kailangan nyong hulaan. Kaya nyo bang hulaan mga bata? Mahusay. Ang tamang sagot sa aking palaro ay bola. Kumusta? Masaya ba? Maraming salamat mga bata sa pagsalo sa aking palaro at tayo ay magpatuloy na. Kamusta? Kamusta kayo mga bata? Kamusta kayo? Okay lang ba? Kamusta ang ikatlong baitang kong mga estudyante? Masaya na ba ang lahat? Okay na ba? Masaya na ba kayo ngayong umagang ito? Sige. Bago kita magsimula sa ating aralin o klase, mga bata, nandito na ba ang lahat?
Sige, kumpleto naman pala tayo sa ating silid-aralan. Susuriin ko muna ang mga dumalo ngayon. Mga bata, itaas ang kamay ha kapag natawag ang inyong pangalan. Okay ba? Narinig ba? Sige, kung narinig naman ninyo, sa mga lalaki muna ang mga pangalan na aking tatawagin. Kyle, Harold, John, Jim, Jason, Kim, Gushot, Leo, Jack, Christopher, Alejandro, Ben, Billy, Justin, Joe, Daniel, Dennis, Fernando, Frank, at Amon. Natawag ba ang lahat ng pangalan ng mga lalaki kong estudyante? Sige, mga bata, mga babae naman ang tatawagin ko ha. Itaas ang kamay kapag natawag ang inyong pangalan. Handa na ba? Sige, tawagin ko na ang inyong mga pangalan. Kyla, Iris, Mandy, Cecilia, Micaela, Jean, Ruby, Layla, Angela, Sarah, Melissa, Tricia, Iksha, Esmeralda, Roxanne, Emily, Fela, Jennifer, Mary, Benedetta, Bernadette, Cici, at ang panghuli, Jenny. Mga bata, natawag ba ang lahat? Natawag ko ba ang inyong mga pangalan? Sige, kung natawag naman ang lahat ng inyong mga pangalan, mga bata, naalala nyo ba ang binigay at pinapagawa kong takdang aralin? Sige, kung itong aralin na ito ay binigay ko kahapon, di ba? Nakagawa ba ang lahat? Aba, sige, kung nakagawa naman pala ang lahat,
Masisipag ang aking mga estudyante. Sige, mga bata, pakipasa na lamang ang mga takdang aralin na inyong mga ginawa sa inyong sulat-aklatan o notebook at pakipasa na lamang ito sa aking lamesa. Nakuha ba? Sige, pakipasa na lamang sa aking lamesa. Ayan. Sige, kung napasa na ninyo lahat ang inyong mga takdang aralin. Maraming salamat, aking mga estudyante. Sige, mag-umpisa na tayo sa ating aralin o klase. Ngayon ay magbabasa tayo ng istorya na may pamagat na Isang Araw sa Aming Hardin. Ang pamagat ng istorya, mga bata, ay Isang Araw sa Aming Hardin. Ang mga karakter, tao man o hayop, ito ay si Lyra, ang lola, at ang ibon. Ang setting o tagpuan ay hardin. Sige, babasahin ko na ang istoryang Isang Araw sa Aming Hardin. Maagang nagising si Lyra sa huni ng mga ibon. Lumabas siya at sinalubong ang sariwang hangin sa kanilang maliit na hardin. Habang nagdidilig siya ng mga halaman, napansin niya niyang may bagong usbong ang paborito niyang rosas. Maya-maya, dumating ang kanyang lola. Siya ay ngumiti at sinabing, ang hardin ay parang buhay. Kung aalagaan mo, mamumulaklak. Buong araw silang nagtanim, naglinis, nagtawanan. Sa paglubog ng araw, napuno ng saya ang puso ni Lyra. Napagtanto niyang ang simpleng oras sa hardin ay sapat na upang maramdaman ang tunay na ligaya. Ayan, ngayong natapos na nating basahin ang istoryang Isang Araw sa Aming Hardin. Igugrupo ko naman kayo sa 3. Kayong lahat ay igugrupo ko sa 3. Tapos, hahanapin nyo o tutukuyin nyo lamang ang pamagat ng istorya, ang karakter, mga tao o hayop man, tagpuan, saan at kailan, at panghuli ang 3 parte ng istorya. Ang simula, sa gitna, at wakas. Sige, bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang gawin ang inyong aktibidad. Pagkatapos, ipipresenta nyo naman ito sa harapan ng inyong ibang kagrupo. Huwag kayong mag-alala sapagkat gagabayan ko naman kayong
mga minamahal ko, mga estudyante. Nakuha ba, mga bata? Sige, magtulungan kayo upang magawa nyo at matapos ang aking mga pinapagawa. Tumulong kayo sa isa't isa para mabilis na matapos ang inyong gawain. Okay, sige. Magsimula na tayo, mga bata. Magsisimula muna tayo sa pang-unang grupo. Ang aking katanungan ay, ano ang pamagat ng istorya? Mabuti. Ay karakter o mga tao? Setting o tagpuan? Saan at kailan? Magaling. Magaling ang naunang grupo. Okay, last. Panghuli, kaganapan. Sa simula. Sa gitna. At pangwakas. Mahusay. Magaling ang naunang grupo. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Ngayon naman, susunod na magpapakita o magpepresenta ng kanilang gawa ay ang pangalawang grupo. Nahanap nyo ba ang pamagat ng istorya? Mabuti. Ay karakter o mga tao? Okay, meron ditong isang ibon, di ba? Magaling. Ay setting o tagpuan? Saan at kailan? At panghuli, ang mga kaganapan sa simula, sa gitna, at pangwakas. Mahusay din ang pangalawang grupo. Maraming salamat din sa inyong pagsagot. At ang panghuling magpepresenta ng kanilang gawa ay ang panghuling grupo o ikatlong grupo. Ang aking katanungan ay, nahanap nyo ba ang pamagat ng istorya? Mabuti. Ay karakter o mga tao? Nahanap nyo rin ba? Yes, tama. Magaling. Setting o tagpuan? Mahusay. Saan at kailan? Panghuli, ang mga kaganapan sa simula, sa gitna, at pangwakas. Mahusay. Magagaling ang aking mga estudyante. Maraming salamat sa inyong lahat. Napahanga nyo ako doon ng sobra. Sana ay tuloy-tuloy na mahusay at magaling ang inyong pagpapakita ng gawain. Hindi lang dito sa ating silid-aralan, maging man sa ibang silid-aralan. At sana ipagpatuloy nyo pa ito sa mga susunod na araw, buwan o taon man. Maraming salamat. Palakpakan sa ating lahat. Salamat mga bata. Bago matapos ang ating aralin o klase, ay may ibibigay ulit akong takdang aralin.
Narinig pa? Ayos lang ba ito sa inyong mga bata? Sige, kung ayos lang, babasahin nyo lamang ang istoryang Ang Malaking Gulo. At hahanapin nyo lamang ang lahat ng 3 parte katulad ng pinasagutan ko sa inyo kanina. Ang 3 parte ng istorya, ito ay ang nasa simula, nasa gitna, at pangwakas na istorya. Isusulat nyo lamang ang inyong mga takdang aralin sa inyong mga aklat-sulatan o notebook. At mga bata, sana naman ay gawin nyo malikhain at maliwanag ang pagsusulat ng 3 parte ng istoryang Ang Malaking Gulo. Okay, narinig ba? Ayos ba ang lahat? Okay, ayos na mga bata? Okay ba? Masaya ba kayo ngayong araw? Sige. Yun lang sa ngayon, mga bata, ang ating mga aralin. Mga bata, tayong lahat ay tumayo muna sa ating mga upuan at pumikit at yumuko panandalian para sa ating pangwakas na panalangin. Sige, hihintayin ko kayong tumayo. Okay? Okay na ba ang lahat? Sige, babasahin ko na ang pangwakas na panalangin. Pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin sa buong oras na ito. Naway manatili sa amin ang inyong karunungan, lakas, at kapayapaan habang kami ay nagpapatuloy sa aming mga susunod na gawain. Amen. Okay. Ngayong natapos na ang ating pangbukas na panalangin, tayo ay pwede nang tumayo at maglinis sa ating silid-aralan bago tayo umalis sa silid-aralan nating pinag-aralan ngayon. Pakilinis mga bata ang inyong mga kalat sa ilalim ng upuan o lamesa para naman sa kinabukasan o susunod ay na araw ay malinis ang ating silid-aralan at maging maaliwalas ang ating paligid. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para linisin ang ating silid-aralan. Okay na ba? Nalinis na ang bawat sulok ng ating silid-aralan? Tingnan nyo rin mga bata ang inyong mga upuan sapagkat baka may naiwan kayong importanteng gamit at baka kayo ay pagalitan pa ng inyong mga magulang. Okay? Kompleto na ba ang inyong mga gamit?
baka meron pa kayong nakalimutan. Paki-check mga bata ang inyong mga bag bago kayo umalis sa inyong mga upuan. Okay, sige. Tayo ay magpaalam sa ating mga kaibigan sapagkat tayo ay magsisiuwian na sa ating mga sariling bahay at sana naman ay mag-ingat kayo, aking mga minamahal na estudyante. Ayun lamang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Yes, thank you. Maraming salamat aking mga estudyante. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Mag-ingat kayo. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig, aking mga minamahal na estudyante. Hanggang sa muli. Magkikita-kita pa tayo bukas at sana naman ay pumasok kayong lahat, maging kompleto at maging maayos at magaling mahusay ang inyong pagsagot kinabukasan. Sige, pwede na kayong umuwi sa inyong mga kabahayan. Maraming salamat aking mga minamahal na estudyante. And thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa video na to. Sana naman ay meron kayong nakuhang aralin o lesson. At yun lamang at maraming salamat.